dati lamang ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati inaawit at palabi ay may ngiti. Mga mata'y nagniningning. Ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Diba't noon sa ngayon ng bulaklak at init ng hangin ay kapansin-pansin. Diba't noon takbo ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing, ngunit ngayon naglaho na. Sigla't tamis ng iyong sinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-dati mga pangako ko'y kandulan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatak. Di ba noon sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon ang lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka at ako'y naghihintay. Panginoon, ako'y nabulag ng magdarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati.
dapat lang, Panginoong Diyos, na ikaw ay pasalamatan. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang papuri sa Diyos ay dapat ibigay palagi. Napakabuti mo, Panginoon. Morning has broken. Panibagong liwanag ang ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, kung isa kami sa mga makakarinig ng iyong mabuting balita. Ito ang unang biyayang ibinibigay mo. Kung magising kami sa panibagong umaga at makarinig ng iyong mabuting balita. Napakasarap. Umpisahan ng araw na inuuna mo na ang Panginoon. Sapagkat siya naman ang dahilan kung bakit tayo nagising. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Bagamat inanyayahan tayo sa Begin through online, sa Facebook Live, tayong mga makasalanan, kasama natin ngayon ang isang banal na Diyos, sapagkat nananalig tayo na kapag siya ang ating pinagninilayan ng kanyang mga salita, sigurado nandirito siya sa ating tabi na dapat sa ating puso. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Lord, linisin mo po ang aking puso, ang aking mga kasalanang nagawa sa nakalipas ng oras. Linisin mo ako, Panginoon, puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Kami po ni Brother Jonathan na makakasama ko sa pagninilay. Linisin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng kababaang loob. Tago mo kami sa iyong liwanag. Gamitin mo lang kaming instrumento ang aming mga tinig. Karunungan ang hiningi namin sa iyong Panginoon. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo po ang mapangyari. At gayon din, pinapanalangin ko ang mga nakikinig ngayon at makakarinig pa sa buong araw ng iyong mabuting balita ang Tuesday, ang Wednesday Gospel. Lord, hayaan mo kami ngayon maging parang bata na lumalapit lamang sa iyo. Nasa tabi mo ngayon, nakikinig ng iyong mga mapagpala, mapagmahal na mga aral mula sa iyong salita. Lord, alam namin bawat isa sa amin may dinadalang pagsubok, karamdamang pisikal, pero sa oras na ito, in Jesus' name, tanggalin mo, sapagkat ibig namin ang banal na Espiritu ang maghari sa aming puso, ang mag-guide sa amin, papunta sa iyo, papunta sa buhay na walang hanggan. Ang iyong mga salita ay buhay namin, pagkain ng aming Espiritu. Ang iyong mga salita magbibigay sa amin ng himala upang kami magbago. Hindi namin kayang magbago kung wala ka, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa mga susunod pang minuto. Ikaw ang manguna. Alipin mo lang kami, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ang parangal ng mabuting balita. Mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi mo ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba
ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niyang aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom, at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwaid. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit, ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Muli, welcome po sa The Word of God, Daily Gospel, Monday to Sunday. Tuwing 7 o'clock in the morning, tayo po ay sama-samang magninilay ng salita ng Panginoon. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung ating pagninilayan. Kumbaga, sabi nga, pagising pa lang natin, minsan naghanap na tayo ng mainit na kape. Di ko ba na yung mailalagay sa tiyan? Kasi nga tayo nagugutom pisikal. Pero hindi lang natin napapansin, pag dito pa lang nating diwa, dapat ang unang nagugutom sa atin ng ating espiritu. Hinahanap natin dapat ang presensya ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang Biblia ay dapat basahin everyday. O kaya pakinggan para tayo makapagnilay. Kaya salamat na sa Panginoon through Facebook Live. Pare-pareho tayong makakapagnilay kung ano po yung Wednesday Gospel. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesus, kapatid, huwag ka lang mabuhay sa mundo ito ng puro trabaho, puro pangarap, puro problema. Higit pa dyan ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Mabuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Yun ang gawin nating batas, batayan ng ating pamumuhay. Gayun din, syempre, sabi ko nga, everyday nagkaroon kayo ng self-examination. Kasi kailangan nagbubunga eh. Kung araw-araw ka nang nakikinig ng mabuting balita, kailangan may nagbubunga. Marunong ka na magpigil, may peace of mind ka na, nasa yun yung mga bunga ng banal na espiritu. Parang ano yan doktor, tsaka yung may sakit. Di ba pumupunta tayo ng doktor, nagbabayad pa tayo ng professional fee niya. Para lang bigyan tayo ng reseta. Reseta pa lang yun Tapos nung bibili pa tayo ng gamot, di another pera na naman. Kung hindi ka pa gumaling, ma-hospital ka pa. Pero itong salita ng Diyos, libreng-libre. Pero ang daming tao na ayaw makinig. No? Libre. Sapagkat ang ginagamot ng Diyos ay ang ating mga kasalanan. Yan yung ating spiritual na karamdaman. Na kapag hindi tayo nagpagamot sa Panginoon, talaga namang mamamatay ang ating espiritu. Sabi nga, ipatay ang pananampalatayang walang gawa. So, kailangan natin laging magpa-check up kay Lord. Lord, paki-check up, Mama. Nabawasan na ba yung pagiging magalitin ko? Pagiging mainggitin ko? Pagiging makalaman ko? Lord, nabawasan na ba yung pagsisagarilyo ko? Diba? Lord, yung pagbabarkada ko ng sama-samang barkada, pagda-drugs, nabawasan ba? Ganun, Yun ang mas mahalaga eh. Kasi pag hindi nagaling yung ating spiritual na karamdaman, ay cremation sa impyerno ang aabuti natin. At gayon din, syempre, kailangan natin palaganap ang mabuting balita. Sapagkat sabi ng Panginoon, ako, ikaw, kailangan nagtutulungan tayo para ipalaganap ang mabuting balita. Amen po? Hindi po pwede na pagkatapos mong makarinig ng mabuting balita, tapos na.
Hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng libreng pagkain spiritual. Dapat natin itong ibahagi sa iba. Kaya napakadali niyan. I-share nyo lang sa timeline nyo. Kung Monday Gospel, share nyo sa timeline nyo. Tuesday, itong Wednesday Gospel is, bakit? Kasi pwedeng yung, may mga tao kasi na hindi mo ma-approach eh. Diba? Halimbawa, yung anak mo, gusto mo siyang pangaralan, minsan hindi siya nakikinig sa'yo, pwede mo itong i-send sa messenger niya. O kaya mas maganda i-post mo na lang sa timeline mo again. Uli. Para yung mga Facebook friends mo, makabasa din. Kasi utos ng Diyos yan eh. No? Maging chain, i-viral ang mabuting balita. So sana ginagawa natin yan everyday. Parang pag-ano din yan eh, pagpapasalamat sa Panginoon. At ngayon po ay Wednesday Gospel ang ating pagninilayan. At ito po'y tungkol sa ang tapat at di tapat na alipin. Mula po ito sa Lucas chapter 12 verses 39 to 48. At ngayon po ay October 21, 2020. Napakabuti ng Panginoon sapagkat malapit na namang matapos sa October. Malapit na ang mga araw ng mga patay. Ang mga patay, hindi na sila makakarinig ng salita ng Diyos. Pero tayong mga buhay, sana maging aral sa atin yung mga namatay natin sa buhay na meron pa tayong chance magbalik loob sa Panginoon. Sapagkat yan naman talaga dapat ang iniisip ng tao eh. Amen? Bigyan natin ng halaga ang ating espiritu at kaluluwa. Yung katawang lupa natin, ay nako, sandali lang yan dito sa mundo, napakabilis. Magkaroon man tayo ng pagsubok, gano'n man katagal, kung kailan tayo kinuha ng Panginoon, gano'n lang ang pagsubok. Naghirap ka sa buhay mo dahil sa Panginoon for 50 years, 60 years, ang kapalit naman yun ay buhay na walang hanggan. So maging wise tayo, sigurista sa buhay. Amen? Huwag mo ipagpalit ang maraming pera, ang kapangyarihan sa Diyos. Magkaroon tayo ng schedule, alam mo sa 24 hours, ibigay mo na kay Lord yung kahit isang oras o less than 1 hour para makarinig ng mabuting balita. Kasi yan yung pinaka-best na biyaya na maibibigay sa atin ng Diyos sa bawat araw. Hindi yung may kinain ka, hindi yung maganda bahay mo, nakabili ka ng kotse, hindi yun Ang pinaka-the best na mabibigay sa ating biyaya sa bawat araw ay makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Yan na po yung pinaka-the best na magagawa natin. Amen po? At of course, ang makakasama po natin ngayon ay si Brother Jonathan Tabuena. Siya po ay preacher. Matagal na siyang preacher. Dati po siyang nagpipreach sa El Shaddai. And of course, naging full-time preacher po siya doon. At ngayon po, nangangaral din siya ng salita ng Diyos. Active siya sa Family of Christ Charismatic Community. At alam naman po natin, bakit tayo nag-i-invite ng mga ibang mga ngaral o yung mga taong sabihin na natin God's servant. Amen. Lahat naman kami hindi naman namin inaangkin yung salita ko, I'm preacher o preacher. Hindi. Sa amin kami ay God's servant. God's disciple. Yung mga alipin. Hindi kami yung leader. Hindi. Alipin din kami na sumusunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Panginoon Hindi tayo dapat magmalaki. Kasi di ba sabi nga, ang topic ngayon, tungkol sa tapat at di tapat na alipin. So, ikaw na nakikinig, ako na nakikinig, na nagsasalita, na nakikinig din sa Panginoon, alipin ako ng Diyos. Wala ditong bossing. Ang boss natin dito ngayon sa Facebook Live na ito, ang pinagmamalaki natin, ang binibigyan natin ng papuri, ay ang Panginoon. Kaya sana alam natin ano ba yung mga katungkulan natin bilang alipin. Amen? Ang alipin, iba kasi yung alipin ng tao at alipin ng Diyos. Ang alipin ng tao, pwede ka pang magreklamo pero pag ikaw ay alipin ng Diyos, hindi ka pwede magreklamo sa mga utos ng Panginoon. Sapagkat tunay nga na ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay, sa ating pagkatao. Amen po. So tayo po magbigay ng papuri sa Panginoon. Okay, tinatawagan ko na po. So, good morning, Brother Jonathan. So, magandang umaga po. Masasabi ko na-introduce na kita. Ang sabi ko nga, matagal ka na rin maraming karanasan sa Panginoon. Dumaan ka na sa maraming pagsubok, pag-uusig. Diba? Hindi naman sabi nga natin, hindi bed of roses
ang paglilingkod sa Panginoon eh. Pero napakasarap maging alipin ng Diyos, di ba? Amen. So, eto na, naka-live ka na ngayon at pwede ka na mag-start na magbahagi ng reflection mo for Wednesday Gospel. Amen. Maraming salamat po, sister, at magandang umaga po sa inyong lahat. Tama po ang sinabi ni sister, no? Sa hirap at ginawa, ang relasyon natin kay Jesus Christ ay ganoon, parang sa mag-asawa. Hindi laging ganyung process. Kung inapakan ni Jesus ay mga tinig, mga puti, mga mabato, ay dadaanan din natin yan. Siya rin naman po yung nagsabi na walang aliping higit sa kanyang Panginoon. So mararanasan din natin yan. Pero yung presensya ng Diyos na nadama natin araw-araw, yun po yung regalo sa ating mga Kristiyano. Na kahit nahirapan tayo, maligayang tayo. Yan. Naririnig po ba ako, sister? Opo, sige po. Naririnig po kayo. Okay, mga kapatid, sa oras na ito, ang ating pong pagninilayan ay sa Ebanghelyong binanggit ni sister na kanina sa tapat at hindi tapat na alipin. Yan, mga kapatid, ito po ang aking reflection at nais ko pong ibahagi sa inyo. Siguro familiar sa inyo ito yung with great power, there must also come great responsibility. No? Ang akala ko nung una, si Spider-Man na nagsalita nito. Pero si Jesus Christ pala nagsabi nito na yung responsibilidad na ibinigay sa atin ay hahanapin din sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi rito, ulitin ko po, with great power, there must also come great responsibility. Lahat tayo mga kapatid ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maaring makabuti at makasira ng iba. Conforme kung anong karakter o pagkatao mayroon tayo. Tayo ba ay naninira ng iba o tayo ay nagbubuo ng mga taong sira na kagaya rin nating naging o nasira. No? Bakit marami sa atin hindi makagawa ng mga mainam hindi makagawa ng mga pribilehiyong binibigay sa atin ng Diyos? Bakit hindi natin yung ma-accept agad yung privilege na pinagkakaloob ng Diyos? Siyempre, sapagkat hindi natin alam kung gaano kahalaga sa mata ng Panginoon ang gift ng Diyos sa atin na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Take note mga brother and sister, sa bawat isa po sa atin ay binigyan tayo ng grasya. Yung ang tawag doon ay great responsibility o kapangyarihan. Kaya hindi natin binibigyan ng importansya o halaga ang Diyos dahil hindi rin natin matanggap ang kanyang grasya. Sabi sa Joshua 1:8, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidiliin araw at gabi, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Napakagandang pangako ng Diyos. Ano ba ang gift o ano ba ang gift o biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin na dapat natin palagan? Kaya minsan hindi tayo nagtatagumpay kasi hindi nga po natin mapaalagaan. Ano nga pong gift yun, no? Na tinutukoy dito sa Biblia. Sabi sa Bible, darating ang Panginoon sa oras na hindi inaasahan ng kanyang alipin. So meron pong dito lang po ako mag-relay yung tinatawag na time o oras. Ulitin ko po, meron tayong kanya-kanyang gift o biyaya na binibigay ang Diyos sa atin. Ngunit hindi po natin ito matanggap agad kasi hindi natin mapaalagaan. At ano-ano yung mga hindi natin mapaalagaan? Una, yung oras sa Diyos. Wala po tayong time. Nawawala na po tayo ng oras sa Word of God. Marami sa atin hindi na ito pinahalagaan. Ito sana magiging kompas natin sa ating paglalakbay dito sa lupa. Para hindi tayo maligaw o mapahamak. Pero karamihan po sa atin ay walang oras magnilay, magbasa ng kasulatan. Mas may panahon pang maglibang tayo mga kapatid sa Facebook, mga YouTube. Binigyan tayo lahat ng Diyos ng 24 oras, bawat isa sa atin.
conforme na lang kung paano natin gamitin at pagyamanin. Pangalawa, na binigay sa ating oras ang Diyos, oras para sa pamilya. Yan po yung aking specialty pag ako'y nagtutok tungkol po sa pamilya, sapagkat marami na pong pamilya ang winasak na ng dilubyo o bagyo ng mga problema. Sabi nga, marami ng tukso ang nagwasak sa tahanan. Kaya napakapalad po natin sapagkat ito pong pandemic ay para sa akin ay naging po positive, no? Kung hindi pa kasi nagkaroon ng pandemic, malamang lahat tayo ay nakakalimutan ng pamilya. Nagtatrabaho nga tayo at may naiuwing pera o panggasto sa ating mga pamilya, anak, sa asawa, pambili ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit wala naman tayong panahon sa kanila. Hindi natin sila masamahan manood ng TV, mamasyal, magsimba, magdasal. Kasi pag uuwi tayo, pagod na tayo. Wala na tayong panahon makipaglaro pa sa ating mga anak. Tapos yung pangatlo, oras para magmahal sa kapwa gaya ng sarili. Wala na rin tayong oras na unawain, mahalin at irespeto sila. Ito pa naman yung pangalawang utos ng Diyos na mahalin ang iyong kapwa. Kaya dahil wala tayong panahong irespeto at pakinggan at mahalin ang ating kapwa, basa-basa na lang tayong nambubulyaw, naninigaw, at nananakit ng puso at ng kalooban ng ating kapwa. Mapapanood natin to sa YouTube, sa mga news sa TV, ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Natutunan nating agawan din ng pag-aari na mayroon ng ating kapwa. Kapag hindi tayo marunong rumispeto ng ating kapwa, malamang matututunan nating agawin kung anong mayroon sila. Katulad ng pangangalunya, pagnakaw sa pagmamay-ari ng hindi naman atin. Ninanakaw natin ang asawa ng iba. Marami ang nasasaktan at lumuluha at nasisirang pamilya dahil sa kagagawa natin. Meron din naman sa atin ang pumapatay. Hindi lang physical ang tinutukoy ko dito, brother and sister, sa pagpatay, kundi yung chismis o paninirang puri. Pinapatay na natin ang karakter ng isang tao, ang kanyang pagkatao sa harapan ng marami pang tao. At minsan ay sinishare pa natin at isinusulat yan o tinatype natin sa Facebook or Messenger ang kasiraan ng ating kapwa. Kaya marami ang lumuluha at nasasaktan dahil sa ginawa natin at nagiging mapanghusga tayo pagdating dito. Ibalik natin ang Ebanghelyo, mga kapatid. Sa araw na ito ay ang sabi ng Panginoon, ang binigyan ng maraming bagay ay pananagutin sa maraming bagay. Si Jesus Christ pala ang nagsabi nito. Hindi si Spider-Man. Kung nanood kayo ng pelikula, sabi kasi ni Spider-Man o nung kanyang lolo, sabi nito, with great power, there must also come great responsibility. Pag binigyan tayo ng kapangyarihan, mayroong kaakibat itong responsibilidad. Paano ba natin hinahawakan ang ating pagiging magulang, pagiging boss, pagiging presidente, pagiging senador, pagiging lingkod bayan? Paano ba natin i-treat ito bilang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos? Nagiging abusado ba tayo? Mapagmalaki, mapagmataas? O pinipili ba natin yung mas kung anong level mayroon tayo, ipinapantay ba natin sa iba? O inaapakan natin yung mas mababa sa atin kasi sila ay mangmang, tanga, walang alam, no? At mahirap, hindi kagaya natin na ganito ang antas ng ating pagkatao. Kapatid, yan po ay malaking pandaraya sa atin ng demonyo. Dahil darating ang araw, ayaw mo man o gusto, magiging pantay-pantay lahat tayo. Kung paanong humiga ang mga kapatid natin noon nung sila'y nabubuhay pa sa isang napakagandang higaan na pare-pareho ang sukat, no, natin pagdating ng araw na ilalagay dun sa lupa. Anong sukat yun? Kung ano ang laki mo, ang sukat lang naman nun ay parihaba. Alam niyo na siguro yung mga kapatid. Yung sukat ng parihabang yun, ng kahoy na mayroong salamin na hihigaan natin, ay hindi lang hinigaan ng mahirap, hinigaan din ng mayaman.
Hindi tayo galit sa mayaman. Hindi rin tayo galit sa mahirap. Galit tayo sa demonyong sumira ng ating magandang isipan sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito, huwag tayo magmamalaki dahil darating ang panahon na katulad ng sinabi ko, mayroon tayong patutunguhan at walang iba kundi ang kamatayan. Kaya huwag tayong magmamalaki sa kung anong kapangyarihan na mayroon tayo na pinahawak ang Diyos sa atin. Lastly, sabi rito mga kapatid, kung paano natin gamitin ang ating oras, kapangyarihan, kagaya ng pagiging magulang, pagiging boss nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ay ganun din kung paano tayo sukatin ng Diyos. Sapagkat sabi niya mga kapatid sa Mateo chapter 25, sabi niya ay ganito, pumasok kayo, sabi ng Panginoon, hali kayo, pumasok kayo sa inihanda. Sabi rito, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain na uwaw at inyong pinainom, ako'y naging isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Kaya yan po yung pangatlo, magkaroon po tayo ng oras na rumispeto at magmahal sa iba. Kung meron tayong oras sa Diyos, meron din sana tayong oras sa ating pamilya at oras para mahalin at magkaroon ng panahon sa iba. At kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating kapwa at kung paano natin sila ginagawa ng mabuti, ang Diyos po ang nakakakita sapagkat wala pong nalilingit sa Kanya. At gusto ko rin pong i-share sa inyo, sumandali ang aking buhay, napakaikli lang po. Related po dito sa oras na ibinigay ng Diyos sa akin nung ako'y bata pa. Sa totoo lang, ako po ay tinamaan sa Word of God nito dahil ito yung aking buhay. Kasi sabi rito, kung hindi tayo handa, ganito rin yung gagawin natin sa Ebanghelyo, malamang. Sabi, kung hindi tayo handa, malamang, ang gagawin din natin, mga kapatid, ay umpisahan natin bugbugin ang kapwa natin alipin. Pangalawa, mambababae tayo o manglalalaki. Iinom, magsasaya, at kakalimutan yung responsibilidad na meron tayo na ibinigay ng Diyos. Kaya baka maging huli ang lahat kapag hindi natin inarap ito. Yung po yung muntik-muntikan na mangyari sa akin. Binaliwala ko po yung oras na binigay ng Diyos sa akin bilang isang kabataan. Nakarinig ako ng Word of God noon dahil dinala ko ng Diyos sa pamagitan ng aking mga magulang sa simbahan bilang isang sakristan. Nakilala ko ang Diyos, binibig ko ang Diyos that moment kasi talagang blessed na blessed ako habang ako'y nagseserve sa simbahan. Subalit dumating ang pagkakataon gaya ng dinaanan din siguro ng ibang kabataan. Ako po ay nagliwaliw bilang isang teenager. No? Hindi ko na po malalahat dito dahil may klila yung oras. At nagkaroon po ako ng sama ng loob sa tatay ko. Kaya yun po ang nagdala sa akin para lalo akong mapalayo sa Diyos. Pero to cut my story short, favorite song ko po yung Hinugot sa Dilim at Binigyan ng Liwanag. Yung kanta, siguro kumarin yung Hinugot sa dilim, binigyan ng liwanag, aking Jesus, sadyang kay buti mo. Kaya nung binigyan ako ng liwanag ng Panginoon, nakabalik muli ako sa Kanya. At lahat po na nangyayari sa akin, kagaya ng naisir ko na kay sister, ay puro himala. Simula nang ako'y ikasal, hanggang ngayon meron na akong dalawang anak, at itong bahay na binigay sa amin ng Panginoon. Lahat po yan ay himala nang ako'y magbalik loob sa Kanya. Purihin ng Diyos, mahal na mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Gusto niya pagdating niya, maabutan niya tayong handa. Hindi tamad, kagaya ng mga naririnig natin sa ibang mga preacher, kundi tayong lahat ay nagsusumikap na sundin ang kalooban ng Panginoon. Yun lamang po yung aking sharing, no? At nawa makabahagi po ako sa inyo sa inyong pagninilay sa araw na ito. God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoong may kapal. Amen. Maraming salamat, Brother Jonathan. Tunay nga na ang salita ng Diyos ang talagang pagpapatunay ay yung nangyayari sa ating buhay. Hindi lang naman kasi sapat na sinasabi natin na
ganito, magbabago ko, maglilingkod na ako sa Panginoon, talagang sinasabuhay yon. At kapag nakita ng tao na ang iyong pagbabago, nabibigyan natin ng papuri ang Panginoon. Kasi po talagang napakabuti ng Diyos. So sa akin naman po, ang reflection ko po sa mabuting balita, ay binagyan ko po siya ng #pabaya. Kasi ganyan naman po ngayon ang nangyayari sa ating mundo. Marami pong tao na nagiging pabaya. No? Nagpapabaya sila sa, minsan masabi natin, wag muna sa Diyos eh. May mga taong pabaya sa sarili, pabaya sa pamilya, pabaya sa trabaho, di po ba? At ang napakahirap po kapag ang tao ay isang pabaya. Ibig sabihin, irresponsable, tamad, amen po. Sa buhay po natin ito, pagka nagpabaya ka sa buhay, talagang magugutom ka lalo na ngayong pandemic. Pero meron naman mga tao na hindi talaga sila nagpabaya. Kaya sabihin nilang mataas yung kanilang pinag-aralan, meron ka makikita flight stewardess. Magtitinda ng barbecue. Di po ba? Kasi ayaw nila magpabaya Kasi kundi, wala silang pambayad ng bills, wala silang pambayad ng mga kuryente, di ba? So sa akin naman po, tunay nga na tayong mga nilikha ng Diyos, lahat tayo dapat alipin ng Panginoon. Pero ang nangyayari sa mundo, ayaw ng tao maging alipin, gusto lahat maging boss. Di po ba? Lahat gusto magkaroon ng kapangyarihan, sa lahat gusto maging sikat, kilala, ayaw kumilos. Amen po. Kumbaga, masasabi natin na kung minsan hindi naman mataas ang pinag-aralan mo, pero ang gusto mo, trabahong magaan lang, anong gagawin mo? Pupunta ka sa trabahong masama, yung madaling easy money, hindi ba? O kung minsan naman, sa taas ang pinag-aralan mo, ayaw mo naman gumawa ng yung parang mababa sa level mo. Amen, mataas. So, iba't iba Pero ang sabi ng Panginoon, ang unang trabaho dapat ng tao ay paglingkuran ng Diyos. Kaya hindi natin sasabihin na, may bahay lang ako, nanay lang ako, estudyante lang ako, bata lang ako. Hindi. Yan ang unang dapat nating trabaho, propesyon. Yung ating mapaglingkuran ng Panginoon. At paano ba natin napaglilingkuran ng ating Panginoon? Sabi nga sa Biblia, lahat daw ng ating gawin natin ng magaan sa ating kalooban. Nawaring hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung naglalaba ka, nagluluto ka, nagbabloging ka, gawin mo para kay Lord. Kasi kung gagawin mo to para sa boss mo, paano kung nabibwisit ka sa boss mo? Di lulukohin mo siya. Amen? So, kailangan nating maging tapat na alipin. Bakit? Sapagkat pagiging alipin sa Panginoon, walang kalugi-lugi. Dito sa mundo pag ikaw empleyado ng isang kumpanya, kapag ikaw hindi nabigyan ng magagandang benepisyo, meron kang tendency na mag-rally. O kaya sabihin natin bibigyan ka ng 13-month, 14-month, Christmas bonus, o kung ano-ano pa. Hindi ba? Mga benepisyo. Walang panama yun. Sa benepisyo na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay tagapaglingkod ng Diyos. Ano yun? Sapagkat kapag tayo ay nagtrabaho sa ubasan ng Panginoon, tiyak na tiyak, walang retirement. Magre-retire ka lang dito sa mundo, pero pag buhay sa buhay na walang hanggan, walang retirement, buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, hindi pera. Hindi pera ang ibinibigay ng Panginoong bayad. Kundi yung magkaroon ka ng bunga. Mga bunga ng banal na espiritu, kamukha ng peace of mind, pag-ibig, kapayapaan, pagpipigil sa sarili. Hindi naman nabibili sa palengke o sa drugstore, sa Diyos lang na nakukuha yan. Amen? At higit sa lahat, ang malaking bayad ng Panginoong pinakalaking reward ay ang langit. Amen? Alam nyo, sabi nga, sa Biblia, dinidescribe kung ano itsura na impyerno. Di ba? Maraming apoy, araw at gabi, di ba? Paparusahan ka. Pero ang langit, yan ang pinaka-ultimate, pinaka-grand prize ni Lord sa kanyang mga lingkod. Kapag dating mo doon sa langit, magugulat ka. Kasi sabi sa Biblia, hindi pa nakita ng mata, di pa narinig ng tenga, di pa naisip ng tao, kahit ikaw pa yung pinaka-matalino, no? Yung inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Ayaw mo bang makita yon na, oh Lord, dito sa mundo, nagpakahirap ako, Lord Nabuhay ako ng 55 years old, puro problema, puro nililibak ako ng kapwa ko, naghihirap kami, nilalait kami, pero tinis ko yung Panginoon para sa'yo. Anong gagawin ng Panginoon pagdating mo sa langit? I-welcome ka niya, sasabihin, ikaw na tapat na alipin. Pumasok ka sa aking kaharian.
makisalo ka sa aking kagalakan. Hindi ba? Yun ang pinakamasarap pagdating ng panahon na marinig natin. Kesa naman yung pagharap natin sa araw ng paghukom, sasabihin ng Panginoon, ikaw, Brother Jonathan, napakamasama mong alipin, doon ka sa impyerno. Di ba? Kaya nga magtistis na lang tayo. Di ba? Kung ikaw ba sinaktan ng asawa mo, ng girlfriend mo, halimbawa, nabuhay ka lang naman ng 60 years old, 70 years old, hanggang doon lang ang pagdudusa mo. Kesa naman yung nabuhay tayo ng 60, 70 years old, panay paligaya sa mundo. Di ba? Pagdating pala ng kamatayan, diretso pala tayo sa impyerno, which is wala nang katapusan. Kaya kailangan nating maging tapat na alipin. At tayo ay alipin ng Diyos. Ang ating pinaglilingkuran ay perpekto ang kanyang mga utos. Kapag nag-utos ang Diyos, pag sinabi niya na, ay galang mo ang iyong ama at ina, anong kasunod nun? May pangako. At anong pangako? Magkakaroon ka ng mahabang buhay. Diba? So walang kalugi-lugi. Inutusan ka, ito reward mo. Ito yung gantimpala mo. Amen po. Natural lang na madanas natin yung mga panlilibak ng kapwa, yung bang halimbawa, tatalikuran mo yung bisyo mo, kalaban mo sarili. Natural lang yung bakit? Ang Panginoong Jesus ka, anak ng Diyos, dinanas niya lahat ng panlilibak Tayo pa kaya? Napagtagumpayan ng Panginoong Jesus yun Kaya din natin pagtagumpayan yun. Kailangan din nating maging tapat na alipin. Kung ang mismong si Mama Mary na mismo naging alipin siya tagasunod ng Panginoong Jesus Tayo pa kaya? Higit natin dapat tayo maging alipin sapagkat tayo ay makasalanan. Kasi kung alam lang natin na darating tong pandemic na to, tong coronavirus na ito, siguro before ang gobyerno, ang mga scientists nag-imbento na ng vaccine Pero hindi nga natin alam Nabigla lahat, buong mundo. Kaya di ba sabi sa gospel, sinasabi ko sa inyo kung alam lang ng may-ari kung kailan darating ang magnanakaw. Ang Panginoong Jesus, ang kanyang muling pagbabalik, parang magnanakaw. Gulatin na lang tayo. Bigla-bigla na lang. Salamat sa Panginoon, di pa niya ginagawa yon. Salamat sa Ama. Isang kisap mata lang ng Ama Di ba? Sige na, daling ko na ang Panginoong Jesus ulit dyan para maparusa. Pero hindi, di ba binigyan pa tayo ng warning? Pandemic muna. Turuan muna natin ng disiplina itong mga taong to. Pandemic muna. Para magkaroon sila, baka sakali pag na-stay at home na sila, mag-isip-isip sila Napakabuti ng Diyos, diba? Warning muna. Kasi alam niya na pwedeng anytime bigay Kaya lang, huwag tayo pakampante. Kasi kahit pandemic, magnanakaw. Sino magnanakaw? Diablo. Ano bang trabaho ng Diablo sa buhay ng tao? Wasakin. Patayin. Di po ba? Ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kailangan laging handa. Handa. Hindi lang handa kahapon. Itong oras na ito. Handa. Kasi mahirap naman yung sinasabi sa Bible na maraming nauuna na nahuhuli at nahuli na una. Paano kung 10 taong ka nang nagsilbi sa Diyos tapos ngayong araw na ito nangalunya ka? Di sayang. At mabuting balita, huwag mo sasabihin napakasama mong tao kung itong mismong oras na ito nagbalik loob ka sa Diyos. Kamukha ng sinabi ng Panginoon Jesus sa magnanakaw. Diba? Sabi ng magnanakaw, Panginoon, isama mo ako pag ikaw ay nasa paraiso na. Ano yung sagot ng Panginoon? Ngayon din mismo, isasama kita sa paraiso. Amen? So, napakabuti ng Diyos. Kaya dapat, pagka pangarapin natin, trabahuin natin, na maging tayo alipin. Lord, alipin ako. Alipin mo ko. Pag sinabi mong magsimba, magsisimba ako. Pag sinabi mong igalang yung ama at ina, magagalang ko. Pag sinabi mo, yung lahat ng 10 utos mo, sinabi mo magbasa ako ng Bible. Ganon. Yung puro yes Lord lang, yes Lord. Kaso ang nangyayari, nangangatwiran tayo sa utos ng Diyos Hindi God's will, kundi human will ang nangyayari. Amen? Ang sabi ng Panginoon, hindi mahalaga sa akin na ikaw yung pinakamatalino dito sa mundo, mangmang ka. Ikaw yung pinakamayaman, dukha ka. Kasi ang gusto ko, isang alipin na nagpapasakop. Isang alipin na may mababang kalooban, ayun. Yun ang best character na dapat nating gayahin sa Panginoon, yung pagkakaroon ng mababang kalooban. Kasi hindi ka magiging alipin kung hindi mo kayang iwan ng lahat. Pasanin na yung krus at sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya nga diba, lagi ko sinasabi, simple lang naman, kung tituusin, simple lang naman. Basic, sa basic tayo magsimula at ano yun? Ano ba ang unang utos ng Diyos? Bigyan ng Diyos ng higit sa lahat.
Kapag ginawa natin yon, lahat ng utos ng Diyos sa tulong ng Panginoon, masusunod natin. Amen? Kaya hindi tayo makali sa bisyo ng alak, sigarilyo, babae, sugal, mga junk food. Bakit? Sapagkat iniibig natin yung ating mga gusto kaysa sa gusto ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon sa mabuting balita, mapalad ang aliping madarap ng gumaganap ng kanyang tungkulin. Ibig sabihin, hindi natutulog ang Diyos. Kahit hindi nakikita ng tao yung masama nating ginagawa, kitang-kita ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, pag nag-second coming na, ops, kamusta ka? Ano bang ginagawa mo? Eto, second coming na, nasa kandungan ka na ibang babae. O di, paano na yun? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kung ikaw ay binigyan ng kayamanan, gamitin mo ang kayamanan mo sa pagtulong sa kapwa. Kasi kapag malaki yung ipinagkakatiwala sa'yo, mas malaki ang ine-expect ni Lord. Kesa naman nung, halimbawa, kamukha niyan tayo, di ba? Nung maliliit tayo, wala naman tayong sakit. Wala kang diabetes. Wala kang high blood. Bakit ngayon? May diabetes ka na at high blood. Kasi pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng magandang kalusugan na inabuso natin. Amen? Imbis na naging yung magandang nating kalusugan, in-improve natin para tayo ay makatulong sa iba, hindi natin ginawa. Pinagkatiwalaan tayo ng mga kalusugan. Lahat tayo. Pero lahat tayo nagpapabaya. Kaya sasabihin ng Panginoon sa kanyang alipin, may mga alipin naman o may mga tao naman na, ano ba yan? Panahon pa ng Old Testament yan, lagi sinasabing darating, second coming, namatay na lolo't lola ko, wala pa rin yung second coming. Magpasalamat tayo. Bakit? Sapagkat patuloy pa rin nahahabag ang Diyos. Amen? Kung hindi mo man maabutan ng second coming, kapatid, totoo ang kamatayan. Ang first coming natin, nung tayo isilang, ang last coming natin, ay yung pag tayo namatay. Amen? Huwag natin sasabihin na, hindi, bata pa ako, hindi. Meron nga iba dyan, tumawid lang ng daan, nasagasaan eh. Yung iba, natutulog, di na nagising eh. Kaya dapat, sa gabi, sabi ko ang pinakamahalagang pagdarasal sa buong araw, gabi. Humingi ka ng tawad kasi pagtulog na tayo, para na tayo mga patay. Hindi na natin hawak ang free will natin, hindi na tayo nakakapili ng panaginip. Hindi ba? Paghahanda yan eh. Darating ang Panginoon sa araw na hindi natin alam. Tandaan natin yan. Kamukha ng coronavirus, dumating. Walang ni isang bansa ang nakapaghanda. Pero ang pagdating ng Panginoon, naman, laging sinasabi ng Diyos, hindi niya inilihim. Kaya dapat nating paghandaan. Kasi pag hindi, wala. Baka yung mga katabi mo dyan, ma-rapture. Tapos tayo, naiwan tayo dito. Amen? Pinaghahandaan ang buhay na walang hanggan. Hindi lang pinaghahandaan yung papatapos ko pag-aaral yung mga anak ko, magkakaroon ako ng bahay. Hindi, higit pa dyan. Unahin natin ang Diyos. Hindi yung problema mo ngayon. Problema ko, wala akong trabaho, wala akong pera, ganyan, may sakit ko. Hindi. Ang problemahin natin, paano ako makakapunta sa langit? Kasi ang mga alipin, yung mga nilikha ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos, kapag alam mo na yung mga narinig mo na, yung utos ng Diyos, at hindi mo pag ginawa, ay nako, mas matindi ang parusang dadanasin mo kaysa sa mga taong walang alam. Tayo basic na basic, alam natin yung 10 utos ng Diyos eh. Pero lagi natin na-violate. Amen? Pero ang alipin na masasabi nating sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay bibigyan tayo ng mas, alam mo yon, halimbawa si Brother Jonathan, pinagkatiwalaan ko ng 1,000 piso, pinalago niya. Bibigyan pa siya ng more. Kaya nga sabi ko nga, walang kalugi-lugi sa Panginoon. Personal sharing. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, galante ang Diyos. Ibabalik ka ng siksik, liglig at umaapaw. Lagi narinig si El Shaddai yan eh. Kay brother. Tapos, hindi lang yon. Ang sabi sa Biblia, ang sabi sa Biblia, yung meron na, bibigyan pa. Diba? Mayaman ka na, yayaman ka pa. Mabait ka na, babait ka pa. Pero yung wala na, kahit yung kakaunting nasa kanya, kukunin pa. Diba? Yun sa mga aliping hindi tapat. Yung bang tamad ka na, nawawalan ka pa lalo. Amen? So, anong pinupunto ng gospel? Hindi pa huli ang lahat. Itong oras na ito, pwede tayong magbalik loob sa Panginoon. Itong oras na ito, pwede tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi ang Diyos naman talaga, ang pinanggagalingan ng lahat.
Ang pera natin, ang trabaho natin, pamilya natin, buhay natin, lahat pahiram. Di po ba? Kaya karapat dapat lang na paglingkuran natin ang Panginoon. Amen? So tayo po magkaroon ng closing, hindi. Ito muna, meron pala. Lagi nga pala ako may question para sa bawat araw. Ang question on today's gospel is, saan ako nagpabaya? Yan. Pwede nyo isama sa pagninilay niyo yan. Saan ba ako nagpabaya? Ba't ganito buhay ko ngayon? Ba't hiwalay kami ng asawa ko? Ba't nawala ako ng trabaho? Bakit ako ngayon may sakit? Bakit galit yung kapwa ko? Saan ako nagpabaya? Pangalawa, tapat ba akong alipin ng Diyos? Ayan. Diba? Huwag natin sabihing preacher tayo. Baka mamaya meron pa rin tayong ginagawa na nagiging unfaithful tayo kay Lord. Nakikita tayo ng Diyos. Amen? So, pwede po natin isama sa ating pagninilayan. Tayo po yung magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon. Muli mo na naman kaming pinaalalahanan. Kasi nakakalimot kami. Kahit alam na namin ng mga utos mo, nakakalimot kami, nagkakasala kami. Salamat, ipinapaalala mo, Lord, na kailangan naming maging alipin na naglilingkod sa'yo. Maging handa kami dahil anytime darating ka na parang magnanakaw. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit hindi kami mayaman, pero ang yaman pala namin kapag ikaw ay nasa amin. Tama ka, Lord. Kami yung alipin. Aliping sinusurrender ang lahat. Aliping handa anytime. Alipin na dapat magtaglay ng kababaang loob. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ibinibigay mo sa aking pamilya, sa Dorder family, materially and spiritually. Gayon din, inadalangin ko ang pamilya Coacoyes, pamilya Tabuena, Reyes, Villapuerte, Villanueva, Cunanan, pamilya, at lahat ng Facebook friends ko ng kanyang pamilya, na lagi mo po silang patnubayan. Higit sa lahat, ikaw ang maging sentro ng kanilang pamilya. Sapagkat, lalo na ang mga mag-asawa, ipinapanalangin ko, sapagkat doon nagsisimula ang pagiging buo ng pamilya sa mag-asawa. Pinapanalangin ko lahat ng husband and wife na si God, ang center ng kanilang pag-ibig upang maging buo ang kanilang pamilya. At gayon din po, maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa kaarawan ni Ton Dorde, ni Vicky Temperley from England. Gayon din kay Eliza Angela Tuwason, magbe-birthday siya sa 24, 10 taon na po siya. Gayon din kay Princess Leia Pelingli, siya po ay magbe-birthday din po sa 22 at siya po ay 12 years old. At lahat po ng magbe-birthday, dalangin po namin na hindi lang mahabang buhay, hindi lang magandang kalusugan, higit sa lahat, magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Kasi habang dinadagdagan mo ang aming buhay, ibig sabihin, dapat padagdag ng pagdagdag ang pagmamahal namin sa iyo. At gayon din, prayer request para kay Josel Abella, protection sa COVID pag lumalabas siya, at pagbabago, magbalik loob na siya sa Panginoon mula sa kanyang ate. At gayon din kay Ate Belen, sana magaling na siya ngayong pagkatapos siyang maoperahan. Kay Brother Matt, na patuloy na katatagan. Kay Brother Bernard, na talaga namang tumutulong sa akin na bigyan ng tugtog yung kinompost kong worship at saka joyful song. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Gayon din kay Gemma, good health at saka long life. Kaya sa asawa ni Brother Kuya Koses na si Maribet, pagalingin mo siya, Panginoon, in Jesus' name. At gayon din po, itong bata, may leukemia, si Carl Nathan Enriquez. Alam naman po natin na pag may sakit tayong physical, napakahirap, magastos. Pero manalig tayo sa Panginoon, may mga gagawin siya sa buhay natin na hindi natin ina-expect. At lagi nating isipin na sa bawat panalangin natin, hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos ang makapangyari. Gayon din prayer request para sa mabilis na paggaling na naoperahang uncle ni Jonathan dahil na naipit sa kanyang pagpo-football mula to sa England, mula sa kanyang mommy Vicky. At gayon din po, nananakit ang likod at tiyan ni Sister Baby de Guzman. Pagalingin mo to, Panginoon, mula sa kanyang ate at sa kanyang kuya. At gayon din po, rest in peace kay Father Sunny Ramirez, kay JM Nepomuceno from Balagtas, Bulacan, at gayon din sa aming ka-brother sa Kalap, si Brother Lawrence Bong Rosas, na naglingkod sa iyo, Panginoon. At dalangin namin lahat na pumayapa naming mahal sa buhay, nasa iyo ng mga kamay ang desisyon, Panginoon. Paalala mo sa amin na kami bilang mga buhay pa,
ay dapat mabuhay na hindi lang physical, kundi spiritual. At gayon din humingi po ako ng panalangin sa inyo. Naisama niyo po ako sa panalangin na magkaroon ako ng mahabang buhay, karunungan, kababaan ng loob at pag-ibig sa Diyos, sapagkat habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapahayag ng gospel everyday. At binibless ko din na ito pong gawain ng Word of God sa Facebook Live, ipanalangin nyo din na laging magkaroon ng magandang signal. At gayon din pala, nagpapasalamat ako sapagkat pagka pwede na po ang face-to-face, babalik po ako uli sa radyo at magkakaroon na po ng radyo ang The Word of God. So ang papagat po niya is The Word of God sa Radyo Bulacan. So hindi lang po tayo sa Facebook Live, magra-radyo na rin tayo. So salamat pa sa Panginoon, biyaya niya yan. At answered prayer po ako. And of course, magkaroon tayo ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kaming pahintulot sa tukso, at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Kumbaga, kompleto na naman ang araw natin. Ako talaga sinisikap kong makapag-live ng umaga kasi nire-replay ko yan buong maghapon na every 3 hours, no? Para yung mga hindi nakakarinig sa ganitong oras, makarinig sila. At konti pong announcement. Yun, sabi ko, pakishare na lang po ang Wednesday Gospel sa inyong timeline. Kasi sunod natin ang utos ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Yan po ay Great Commission. Pwede po kayo pumunta sa YouTube channel ko, Angelica Dorte. Mag-subscribe po kayo para makapag-live din tayo sa YouTube. At gayon din po, kung meron po kayong Thanksgiving, meron kayong prayer request, i-message nyo po ako sa aking messenger para maisama po natin sa araw-araw na panalangin. At ito po The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, ito po ay everyday gospel. 7 o'clock in the morning, kung ano po yung gospel, hindi lang po yun. Sumisingit-singit din ako ng 3 gawain. Kapag every 5th of the month, kasi ang nagsimula po ang The Word of God, August 5, 2019. So every 5th of the month, anniversary, nagkakaroon po ako ng special topic ng 1:00 ng hapon, which is, ang topic po natin is tungkol sa Bible character. So tuwing 5 po, asahan nyo, tayo ay magkakaroon ng Bible character. Kamukha po last month, ang naging Bible character natin ay si Job. Ito, mga manginilay. Tapos tuwing 15, meron naman po tayong tinatawag na Old tsaka New Testament na pagninilay. Kung baga, isa-isahin natin. No? Halimbawa, kamukha last month, Mateo. Yung tungkol sa talaan ng angka ni Jesus at saka pagkapakanak kay Jesucristo. Amen. So, sa susunod naman, dito sa 15, balik ulit tayo sa Old Testament. Kasi tapos na po kami sa creation o yung paglikha. Tapos pagkatapusan naman po is either 30 o 31 of the month, meron naman po ako ng Bible verse of the month. Kamukha po yung nakikita nyo, no? Ang Bible verse for October ay Mateo 7:7. Amen. Bakit ko po ito isinama sa gawain? Para tayo ay may baon. Alam niyo yung baon? Kasi salita ng Diyos eh. Kaya kumuha na lang ako ng madaling kabisaduhin. Kamukha nung August, ang aming Bible verse is Mateo 5:5 tungkol sa humility. Tapos last month, September, Mateo 4:4 tungkol naman yung sa spiritual food, yung sinasabi ng Panginoong Jesus na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang lumutawi sa bibig ng Diyos. So ito pong darating na October 31, 1:00 ng hapon, ay yun naman ang pagdinilayan natin, Mateo 7:7. Amen? So ang asawa ko, kabisado na niya yan. Kapag sinabi ko na Mateo 4:4, alam na niya. Di po ba? Pagka halimbawa nabibisit na kami sa isa't isa, sabihin ko Mateo 5:5. Ibig sabihin maging humble na kami. So nakakatulong yon. At gayon din po, ang gusto ng Diyos, bagong nilalang. Hindi lang new normal, bagong nilalang. So, i-viral po natin ang salita ng Panginoon. At gayon din po, kung ibibigay ni Lord ang October 22, 2020, Thursday Gospel. Ang makakasama ko naman po ay si Brother Danny Glico. Nagkakalap din po siya. Ngunit tayo magsama-sama na magnilay ng salita ng Panginoon. Tandaan natin, sa bawat araw, 24 hours ang ibinibigay sa atin ng Diyos, ipagkaloob natin ang para sa Diyos. Para sa Diyos, siya ay sambahin. Para sa Diyos ang makinig sa kanyang mga salita
at para sa Diyos na tayo maging aliping tapat upang pagdating niya, tayo'y handa. Ingatan kayo ng Panginoon. To God be the glory.